Okay po, good morning po. Good morning, sige po. 10:40. Start po tayo. So, 1 oras. Kaya upo na po lahat dito. May mga bakanting upuan po, maupo na po. Ang attendance ay nakay... Asan si Ate Beth? Nakay Ate Beth po. Tay Joseph na wala po yung name nyo. Pang 27 po kayo, palagay na lang po dun sa dulo. Pero, na-move po yung, yung Excel. Sorry po. Sa dulo po, mamaya, pag dumating po yung attendance. Okay po. Binibigyan po kayo ngayon ng notebook at pen. Kuha lang po ng, maano po kasi, ma-glossy. Opo. Make sure kumuha po kayo ng isang notebook at isang pen. Yan po, sa inyo na po yan. Okay po. Ay, ang ganda ng ngiti ni Tay Charlie. Sabi, yes, first time ko makareceive ng notebook sa church. Iba? So yan po ay galing sa church. Pakaingatan nyo po dahil buong taon po natin yan gagamitin. Maliban po na mapuno nyo yan, sabihin nyo lang po sa amin, bibigyan namin kayo ng panibagong notebook. At maubos nyo po yung tinta, bibigyan po namin kayo ng panibagong pen. Okay po. Hanggang sa maramdaman kong payapa na ang spirito ng bawat isa ay magsisimula tayo. Pakisulatan niyo po ng pangalan ninyo yung inyong notebook para po hindi kayo magkapalit-palit. Dahil po yan ay mayroong kulay-kulay, baka magkamukha-mukha po kayo ng kuha. Okay, 1 minuto na nakalipas, pwede na tayong magsimula. Meron na lang akong 59 minutes. First quarter po natin, unang quarter po natin, ang topic po natin ay leadership. So nagsimula tayo Feb, matatapos po ng March. Susunod po ang Christian living ng second quarter, third quarter po ay ang doctrine, ang last quarter po ay discipleship. Yan po yung ating magiging daloy for the whole year or school year. I would like to encourage all of you muna. First slide, paano nga Ate Alisa? Siguro po hindi nyo nakikita pero tingnan muna natin, no? 4 times a month tayo magkikita. Tama? 4 times a month. Sa minimum. Tapos po, sa bawat meeting natin, 1 oras lang. Tama? 1 oras lang tayo. 4 na oras sa bawat buwan. Tama? 12 buwan, wala na po January. 12 buwan, 48 hours lang po tayo makikita sa buong taon. Ilang araw lang po iyon. Pag tinuos nyo, 2 araw lang po ang kukunin ninyo sa buhay ninyo sa buong taon para mag-aral. So I would like to encourage all of you. Oo nga no, namulat ba yung mata nyo? Oo nga no, upo lang ako 1 oras. Pero pag pala kinuha ko sa buong taon ko, 2 araw lang halos, ako mauupo at kukuha sa 365 days ko. So I hope na susulitin nyo po yung 1 oras na mauupo po kayo diyan. Let's pray. Father, we just want to thank you and we pray that our spirit will be just calm and peace. Mapayapa lang po yung aming isipan sa sandaling ito so that we can learn na matututo kami sa inyo. Be the speaker, God. Be our teacher. Holy Spirit, guide us. Allow us to learn from you. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po nang nandito, akala natin, di ba, hindi naman ako leader. Hindi naman ako worker. Okay? Pero I would like, establish muna natin, lahat po kayo ay ituturing namin na leader. Okay? Lahat kayo leader. Lahat naman tayo leader. Pag sinabi mo sa aso, maupo ka, at naupo yung aso, leader ka na. Tama ba? Kapag bumili ka 1 kilo ng kamatis, pag pinilit ng tindera, 1 kalahati na, hindi, 1 kilo lang, sino nasunod? Ikaw, leader ka. So wag mong ituring, or don't doubt, wag mong pasubalian, wag mong, ano ba sa Tagalog yung doubt?
Huwag mong pagdudahan na leader ka dahil leader ka in some way, in some form. Okay po. Now, I have, what's my next slide? Patingin nga. Ayan. Next slide natin. Kung makikita nyo po, kinder, tapos po mag-aaral ng 6 na taon sa grade school, 4 na taon sa high school, dadagdagan mo pa ng senior high school, 2, tapos 4 to 5 years ng college, tapos mag-graduate, merong magmamasteral, magdodoctoral, merong pang a-attend ng seminar, international seminar, equipping dito, ang dami. Ano pong gustong sabihin nung unang slide? Hindi, Sister Nitz? Katapusang pag-aaral. Walang katapusang pag-aaral. Thank you, Sister Nitz. Mukhang kakailanganin ko po pala ng isang mic. Tama. Correct. Sabi nga ni Gabe, correct, kek. Correct po, di ba? Walang katapusang pag-aaral. That's life. Hindi natatapos ang pag-aaral. And that's our first topic about leadership. Yan yung una nating topic about leadership. Patingin niya akong kasunod. Yan. Sige. Kailangan ko po ng isang volunteer. Para mabilis po tayo. Isang volunteer. Sa game po. Sa activity. Isang volunteer. Walang magvo-volunteer, so magvo-voluntold ako. Magvo-volunturo ako. Sige po. Ate Jenny. Yan, siya po yung ating volunteer. Binolunteer, tara dito. Kailangan ko po ng 3 pa. 3 na magiging kasama naman niya. Nagturo. Gusto daw po niya kayo. At Teresa. Dito po. Sino pa po? 2 pa. Kailangan ko po ng Father God, Jesus Christ, saka Holy Spirit. Kayo po si Father God. 2 pa. Dito po. Nako, gantong-ganto sa klase, no? Gantong-ganto sa klase. Sige po, Sam, dahil ngumiti ka, dito ka na. At saka si Ella, ngumiti din, nakita ko. Dito po kayo. Okay. Sino po may panyo? Malinis. Hindi po ako nakapaggayak. Kung meron lang, malinis. Ayan. Thank you po. Thank you, Brother Rodwin. Asan na si Ella? Ayan. Pero mamaya kita iba-blind. Okay. Sige. Etong 3 mo, Ate Jen, sila yung bosses mo. Okay? Kailangan mo makarating dun sa pintuan. Okay? Pero may obstacle. Excuse me lang po. Makikiraan po muna, Sister Needs. Sige po, usad po kayo. Pausad lang pong kaunti. Hindi po, ganun lang po. Usad lang po. Dito. So, yan. Pahiram nito. Okay. Yan. Alam na. So, boses nila ang papakinggan mo para makarating ka dun sa pintuan. Okay? Okay? Okay. Pero, merong catch. Magsasalita din sila. Oo. Okay? Yung maze mo. Tingnan mo na yung puzzle mo. Okay na? Maigpit? Okay lang, higpitan ko pa. Ilan to? Okay, sige po. So kayong 3, yung magiging boses niya, kanang kaliwa, derecho, hinto, atras, liko, kayo yon. Pero, audience or ating mga estudyante rin, magsasalita din po kayo. Lakasan nyo ha, kailangan na marinig mo lang boses nila. Parinig muna ng boses ni Sam. Okay. Hello, Jen. Ella. Okay, narinig mo na? Iikot ka muna ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ready ka na, Tijen? Sige, ready, go! Lakas nyo. Lakas.
Diretso. Atras, atras. Diretso. Oh. Lakad, lakad. Hakbang, kanan, hakbang, hakbang. Hakbang, hakbang. Hakbang, hakbang, hakbang. Hakbang, sige, hakbang, hakbang. Hakbang, hakbang. Hakbang, hakbang. Hakbang, hakbang. Atras. Uwi na, Ate Jen. Thank you po, Ate Jen. Thank you, Sam, Ella, and Ate Risa. Pakibalik na lang po yung ano po, panyo. Okay. A simple activity. Thank you. And I hope next time magpa-participate pa po kayong lahat, okay, sa mga activity natin. This is not the usual preaching, kaya po relax lang po kayo. Hindi po to yung may pulpito. Ito po ay aral lang po natin together, no? So anong makikita natin sa activity na yon? Pag naupo po kayo dyan ng 1 oras at ang dami nyong boses na papakinggan, malilito po kayo, tatagal po yung proseso na makakarating kayo sa pagkakatuto. Ano po ba yung mga boses na boses na madalas nyo mapakinggan? Yung boses ng acne. Alam niyo po ba acne? AKNY, alam ko na yan eh. Pag yan pong boses na yan, nasa isip, alam ko na yan, wala po kayong matututunan. Huwag na po kayong maupo dito. Mainam pang umuwi na lang po kayo at baka mas may matutunan po tayo doon. Ano pa pong boses ang maririnig ninyo? Yung MMA na boses. Mas magaling ako dyan eh. Pag ganyan po ang boses na maririnig ninyo, hindi po kayo matututo. Sa 6 na teacher na tatayo dito, hindi lang naman po ako yung teacher na tatayo dito. Ano pa po yung isang boses na MMA? Masyado na akong matanda para dyan. Pag ganun din po, yung boses na meron kayo, hindi rin po kayo matututo. So, first activity na gusto ko pong marinig ninyo, ay yung boses ng pagkakatuto. Pag po kasi boses ng iba ang maririnig ninyo, o yung mga boses na yun, hindi po talaga tayo matututo dito. So I'm encouraging all of you. Ang encouragement ko po sa inyo, ilan po tenga ninyo? 2. Okay? 3. Pati yung tenga ng kapitbahay. 2 po yung tenga natin. Ang encouragement ko po sa inyo, yung isang tenga ninyo, sa teacher nyo po, kung sino man po magtuturo sa dito, doon nyo po ibigay. Yung isang tenga nyo po, ay ipakinig nyo sa Diyos habang nakaupo po kayo dyan. Because it's not only us teaching you, God is also talking to you habang nakikinig po kayo sa amin ng mga teacher. Okay po? So be sensitive. Kasi hindi lang po ang ituturo sa inyo dito ay about sa application nyo sa church. Hindi po. Tuturuan din kayo, God will also speak to you. Pwede mo yang i-apply sa pamilya mo. Pwede mo yang i-apply sa trabaho mo. Pwede mo yang i-apply sa kapitbahay mo. Okay? So, I'm encouraging all of you. 2 po tenga ninyo. Isa sa teacher, isa po na nakikinig sa Diyos. Ibig sabihin, walang tenga para sa katabi mo. Tama? So, hindi po ito oras para mag-usap po kayo. This is a personal choice that you would sit there na mag-aaral po tayo. Okay? Kaya po ang ating unang
lesson for, ang unang lesson natin later ay pinamagatang, leaders are learners. Every leader is a learner. Hindi pwedeng hindi matututo ang bawat leader. Okay po? Kaya kanina, sabi natin, ay, dire-diretso, kinder, hanggang college, hanggang natapos, nag-aaral pa rin pala. Bakit kailangan nating matuto? Mismo ang salita ng Diyos ang nagsabi. In Ecclesiastes 9-10, thank you, Alisa. Ano pong sabi dyan? Whatever your finds, or whatever, ako ang suggestion ko po pag magno-notes kayo, kung ano na lang po yung wala sa slide. Kung ano po yung na-impress sa inyo. Kasi ito po pwede po naming ibigay sa inyo. Okay? Para po mas personal. Ito pong slide, bibigyan po namin kayo. Ang in-notes nyo po yung personal sa inyo. Okay? So sabi po sa Ecclesiastes 9-10, whatever your hand finds to do, ano daw yung makita ng kamay mo, nagpwedeng gawin, nakita mo, hindi nakaayos yung silya. Ayusin mo daw ng buong husay. Nakita mo na tumutulo yung tubig sa gripo. Gawin mo ng buong husay. Sabi dyan, gawin mo ng buong husay. Bakit daw? Pag tinagalog niyo po yan, bakit daw? Dahil dito lang sa lupa, pwedeng magplano, pwedeng mag-isip, pwedeng gawin yung mga pwedeng gawin natin. In short, habang buhay ka, matuto ka. Yun yung gusto sabihin ng verse. Habang buhay ka, dapat natututo ka. Ngayon, kung ayaw mo nang matuto, palibing ka na. Di ba po? Habang buhay ka, pwede kang matuto. O sa ating pong mga kapatid o mga magulang, di ba yung MMA, masyado na akong matanda para dyan. Hindi po. Kung nanonood ka pa ng TV, abay aralin mo kung paano magbukas ng TV. Hindi yung lagi mong iuutos, ay buksan mo yung TV. Kung nag-aircon ka, abay matuto ka kung paano buksan yung aircon. Hindi yung buksan mo yung aircon. Ayaw mong aralin. Di ba? Nangingiti po kayo kasi totoo, no? Kasi po ako ay may tatay na, alam mo yun, pabukas ng TV. Sabi ko, tay, aralin mo. Lagi akong wala. Hindi naman ako laging nandyan. So hanggat hindi ka nasa libingan, mag-aral ka. Okay? Mag-aral ka. I have a first question. Next slide po natin. Mabilis lang to. Nakaka 10 minutes na ako. Kailangan ko ng isang mic. What is the biggest room? What is the biggest room? Thank you po, Pastor. In the world. Ano ba ang pinakamalaking room sa mundo? May nakakaalam ba? Hula lang, hula. Ay, dito tayo sa mga kabataan. What's the biggest room? Tingin mo lang. Ano ba to? Kamag-anak ba to ni Sanya? Ano? Hula lang. What's the biggest room in the world? Kalangitan. Kalangitan. Pwede naman, no? Kalangitan. Ay, ang ganda lang ni Israel. Tama? Si Israel ka ba? Israel ka? Kalangitan din po. Kalangitan din. Pero Israel pangalan mo? Okay. I need to know you by names. Ganun kasi ang teacher. Kailangan alam at kilala ang kanyang mga estudyante. Nako, nagyukuan ni mga kabataan dito. Nagyukuan na. Siyempre, at least, sa tingin mo, anong biggest room sa mundo? Baka yung puso ko. Yung puso mo? Ako nga, nagkasya si Kuya Ernie dyan sa puso mo. Biggest room nga yan. Joke lang. Puso daw. Ate Jen, sorry ko lagi pangalawa na kita. Tingin mo, pinakamalaking room? Church? Church? Pwede naman. Nasimangot si Sister Marlene. Ang ganda ng book niyo, ha? Wow, thank you. Kapaligiran. Kapaligiran. Lalim, ha? Brother Van. Natakot ako pagdating kay Brother Van, no? Hindi po kasi natakot po ako sa penguin nung damit niyo. Ano po sa tingin niyo ang biggest room? Para sa akin yung tinitira ni Lord sa puso ko. Ayun. Natira si Lord sa puso. Thank you po. Hindi ko natatanongin yung iba sa inyo, pero ito yung mic later. I have one more question. The biggest room in the world, ang sabi ay, the room for improvement.
Sabi ko na, sumagot ako, hindi kasi ako natawag eh, di ba? The biggest room in the world is the room for improvement. Hindi po napupuno yun. Never mapupuno ang room for improvement because every day may mai-improve at pwede kang i-improve sa buhay mo. That's the biggest room. Now, question na lang kung gusto mo bang ma-improve yung room na yon. Question na lang kung may gusto ka bang i-update sa room na yon. Gusto mo bang palitan ng kulay, lagyan ng dekorasyon, pabanguhin, i-renovate, di ba po? That's the biggest room in the world. The room for improvement. At tama naman po kayo doon. Yun yung kaisipan natin, yung puso natin, yan yung karaniwan. So marami ang hindi mapuno itong room na ito kasi ayaw punuin. Or ayaw, tingin nila wala silang room. No? Wala silang room for improvement. But again, first thing that I would like you to learn, oo nga no, I have that room. The room for improvement. Now, on your notebook, I want you to list down, ano ba yung mga things to improve sa room ko? 2 minutes. Hindi kailangan marami. Tingnan nyo na lang. Sarili po sarili. Ano ba yung things to improve sa room ko? Sarili mong room. Okay? Room mo bilang isang nanay, room mo bilang isang tatay, room mo bilang isang anak, room mo bilang isang church member, room mo bilang isang leader ng church at worker, room. Marami po kasi tayong room na kailangang i-improve sa buhay natin. Bilang Kristiyano. So take your time, 2 minutes is a lot. Pag-isipan nyo po, personally, Lord, ano nga po bang room sa buhay ko yung kailangan ko pa pong i-improve? Room bilang trabahador. Last 1 minute. Don't worry kung ano po yung nakasulat dyan, hindi ko po yan babasahin, hindi ko po yan pass the notebook, and I'll check, hindi po. Sa inyo lang po yan. So I want you to really make it personal. Magsulat po kayo kasi andyan po yung supervisor ko. Maglilibot po yan. Naupo tuloy. Yan si Holy Spirit hovering. Okay po. I hope that you're done. If you would have time, kung may oras pa po kayo, magsulat po kayo in your personal time. But, bakit ba kailangan ulit magsulat ng room for improvement o mga bagay na kailangan ko improve? Bakit? The world is changing every day. Lagi pong nagbabago. Maaaring yung alam mo noon, 10 years ago, ay hindi na totoo at relevant ngayon. Dati, ang Pluto ay pagkain. Ngayon ay, dati ang Pluto ay planeta. Ngayon po, hindi na po totoo yun. So dati, turo sa inyo, no? Pluto is a planet and it is the last planet. Pinakamaliit. Pero pag ngayon nyo po itinuro yan sa bata, anong pinagsasabi mo? It's not true anymore and it's not relevant anymore. Kaya po we keep on learning. Because information keeps on changing. The world keeps on changing. Kapag hindi ka nag-aral, maiiwan ka sa kangkungan. Pagtatawanan ka, kasi akala mo, yun pa rin, yung akala mong oo noon, ay oo pa rin sa'yo, pero hindi na pala ngayon.
Okay? Dati alam mo, ang kuhanan lang ng tubig, poso. Kala mo, ang hirap-hirap umigib. Pero ngayon, pagtataon ka ng kabataan, hindi totoo yon. Ang dali kayo umigib. Gaganon mo lang. Minsan pinipindot pa. Diba? There are experiences. There are knowledge. May mga karunungan, kaalaman noon na maaaring hindi na totoo ngayon. Kaya dapat natin pong pag-aralan yon. Ang tawag po namin doon sa pagtuturo ay fossilized learning. Ibig sabihin ng fossilized learning, fossil na siya, nandun na, hindi mo na mabakbak. Karaniwan nito ay yung mga taong pinaninindigan na kung ano alam nila. Tuloy, hindi natututo. Okay po. So I hope that you got, sana nakuha nyo na yung topic natin. Again, our topic, next slide po natin. Our topic, sige po. Every leader is a learner. Ulit, wag mo nang pagdudahan kung leader ka ba. Leader ka. Dahil pag may sumunod sa'yo, kahit aso, leader ka. Kaya hindi na pinagdududahan iyon. Pero, ang una nating dapat matutunan, kung leader ka, dapat natututo ka. Walang leader na humihinto sa pagkatuto. Dahil ang isang leader, pag huminto na sa pagkatuto, simula na yun ang pagbagsak niya. Sure ako doon. Sure na sure yun. Bigyan natin ng halimbawa. Nanay ka. Tapos mayroong sinasabi sa iyo yung anak mo. Hindi mo pinapakinggan. Kasi hindi yun yung alam mo. Hindi. Eto, ako ang tama. Ako ang tama. Ako ang nanay. Hindi mo pinakinggan. O, simula na yun ang pagbagsak ng pagiging nanay mo. Lalo kang di papakinggan ng anak mo. Because you don't listen to what is new and what you should learn today. So ulit, every leader is a learner. Acronym lang po yung pag-uusapan natin until March. Unang L, susunod E, susunod A, D, E, R, S, leaders. Una po natin, learner. Okay? So mapalad po tayo, nako po tayo dito. Hopefully may matututunan po ang bawat isa sa atin. Magkakaiba po ng age group. Alam nyo, ang hirap sa isang guro ng ganito pong setup. Dahil kailangan pong i-encompass lahat ng age bracket ninyo. Mayroong kabataan, mayroong katandaan, mayroong middle age. Ang hirap po niyan, lalo po sa mga susunod na teacher. So I hope that you will bear with us. I hope na kayo din po ay makikipag-cooperate sa ating programa. Okay? I only have 4 more slides. 3 verses lang po yung pag-aaralan natin about leader as a learner. Pero may tanong pa ako. Next slide. Are leaders born or made? Kadalasan pong tanong to, no? Pang Miss Universe na tanong. Diba? Ang mga leader daw ba ay ipinanganak ng leader o sila ba ay hinuhubog muna bago maging leader? Siyempre, hindi ko pa kilala yung mga mga teacher ko, mga estudyante ko, no? So, wala din magvo-volunteer. Ayan, ako, tinuro po kayo ni Pastora, wala akong magagawa. Para po sa akin, ang pagiging leader is hinuhubog po. Hinuhubog. Dahil po, pwede nyo po bang maipaliwanag? Kasi po, bilang isang leader po, syempre po, pinanganak tayo na wala pa tayong kaalaman. So, ang Diyos po ang magbibigay ng wisdom sa atin para matuto tayo at i-improve natin yung sarili natin para i-share natin sa kapwa natin. Okay po. Ako na po, baka kala ko iiyak na. Alam mo yung teacher na no? Naku, iiyak na yung estudyante ko. Nakakatakot yung, okay. Tama po yung sagot ninyo na wala namang, walang mali. But later we'll have a point. Sabi daw ay, it's made, hinuhubog kasi sa Diyos nagagaling ang karunungan. Thank you po. Ano pong pangalan niyo? Rosemary. Rosemary, yung palang, binubudbud. Sa tingin, naku, may tigaturo ako.
Ano, daig pa yung wheel, spin the wheel. Name. Hinuhubog. Hinuhubog. Kasi parang lahat naman, yes, lahat tayo pinanganak, pero it's up to how you live your life, kung paano ka tatanda, kung paano ka tatagal sa mundo na to. So, yun ay itinuturo at hindi, basta pagkapanganak mo, alam mo na lahat. Diba? So, yun. Hubog. Okay. Thank you, Noemi. Ay, sumunod ka na daw, Ann. Sabi ni Pastora. Binulong niya sa akin. Hinuhubog ba ang isang leader o ipinanganak na leader ang isang leader? Pwedeng both. Pwedeng both. Pili ka lang isa. Made na lang. Made. Bakit? Yun nga, kagaya na sinabi rin nila, ayoko naman copy-paste. Kasi, sasabihin ko na lang kung bakit. Born kasi, para sa akin, parang nilaanan ng Diyos yung, destiny mo. Pero made, kasi, life is a process. Parang, kumbaga, no, kahuhubugin ng Diyos kung paano ka magiging isang leader. Okay, predestined na. Naka-destiny mo na maging leader. At huhubugin mo pa yon. Okay? At syempre po, sasagot po kayo. Opo. Sa inyo po ba, ang leader po ba ay ipinanganak na siyang leader o kailangan pa po siyang hubugin? Made. Kasi every talent comes from God. Every gift, wisdom, the fear of God is the beginning of wisdom. Without that, you're nothing. Okay. So malinaw, hinuhubog daw, thank you po sa mga sumagot, thank you Tay Joseph. Hinuhubog daw ang isang leader. Pero, paano kung ang isang leader na huhubugin mo ay ipinanganak sa bundok? O kaya ay ipinanganak sa slum area? Ipinanganak siya sa isang hindi privilege o walang pribilehiyong pamilya. Mahuhubog kaya yon? Yes daw, sabi ni Miss Rose. Bakit po? Sa tingin nyo? Kinakabahan. Hindi talaga ako sanay mag-speech eh. Kasi po, hindi po ba, syempre, yung kinalakihan nila is, kumbaga, hindi ba, parang squatter areas. So, kapag may mga preachers na pumunta sa lugar na yun, tapos, syempre, mamumulat yung mga kaisipan nila, yung pagiging, ma-open yung mind nila na ito pala yung dapat nilang gawin, yung tama. So, may encourage sila na ma-improve yung sarili nila para gumawa ng mabuti at maging isang mabuting leader. Thank you po, Miss Rose. Kung may pupuntang preacher, paano kung wala? Sa paligid. So, ang matututunan din nila ay pagbabasura, pagtotroso. So, paano kaya magiging leader yun, no? Pag may pangarap sila. May sinasabi daw po. Bigyan ng mic. Hindi, para sa akin talaga may pinili na si Lord. Opo. Kasi si David talagang leader na siya nung bata pa siya. Opo, tama. Yun ang para sa akin. Okay po. May pinili na. Thank you po. Pag-ima si Solomon, hindi niya akalain yun. Opo, tama din po yan. Okay po. Kahit nga po si Moses, di ba po, pinili na siya. Pero nga, puntahan din natin yung point na yon, no? Paano kaya kung yung pinili na yon ay pinanganak? Pinili naman siya. You were born to be a leader. Pero unfortunately, hindi sa kagandahan or sa hindi magandang, hindi ka pinalad na ilugar ka doon sa mga lugar na yon. Mahihinto na ba yung pagpili sa'yo bilang leader? Hindi. Di ba? Pero tama naman po, it's both. Napakasimple. Yes, both po yun. Kailangan na ipanganak siya. Okay? Sometimes it's in the spirit. It's in the blood. Sabi nga, it runs in the blood.
Di ba? Bakit may, ay, mana to sa tatay niya. Mana ito sa, kasi it runs in the blood. It's in the spirit. Pero, the very purpose, okay? Kapag hindi iyon, yung very potential, wag na natin masyadong pakalalimin in purpose, potential na lang. Kahit yung anak mo nagmana sa'yo at may potential, pero ang sinamahan niyan, di ba? Ang sinamahan niyan ay mga loko-loko, drug addict. Yung potential niya, maybe sometime in the next future, okay, ma-achieve. Pero sayang, may mga masasayang. Kaya dapat pa rin, kahit ipinanganak ka inside of you na meron, na ipinamana sa yung innate in English, or pinamana nga, na talino, galing, husay. Bakit ba may mahuhusay magbubutingting? May mahuhusay mag-bake? Bakit may mahuhusay? Makikita mo na po sa bata yun eh. Bata pa lang makikita nyo na kung meron siyang potential. But unless that you shape, unless nahubugin mo, imolde mo, yung bata na yon sa potential niya, hindi niya yon magagamit bilang leader. Okay po. Kaya ngayon pa lang nakikita na dapat natin yung mga kabataan dito. Sino ba may potential dito? Hindi mga potential na maging girlfriend at boyfriend. No, iba kasi yung mga iniisip. No? Sino ba may potential dito na next maging preacher, maging treasurer, auditor? Sino ba yung next potential na maging leader? Because again, it's a cycle. At hindi siya basta-basta, leadership ay hindi basta-basta nakukuha. Kaya nga, every leader is a learner. Inaaral, natututunan. Okay po? I'm down to my last 3 slides. Last 15 minutes, hindi ko kakainin lahat before 11:40. Mamaya may pagkain po kayo. Pwede po kayong kumuha ng 2. Ako po ang niyan. 2, pwedeng kumuha. Isa, bawat isa ay pwedeng 2. Kung 50 tayo dito, kasi good for 50 lang yan. Tapos may kape, at syempre yung Milo ni Kuya Joel. Diba? Hindi ko nakalimutan yan. Okay po. But next time, segue lang, no? Segue. Meron tayong paper cups. Ay, may papansit, social. Simula pa lang. Sana magtapos parang si God, no? The author and the finisher of our pansit. Of our faith. Tawag dito. Segue pa po. Next time po, kung gusto niyo magkape, baka pwede kayo magdala ng tumbler ninyo or para po hindi po nasasayang yung pera sa cups. Okay po. Yun lang naman po. But for today, meron po tayo sa cups. I'm down to my 3 slides. Ang unang verse, kung bakit ba tayo kailangan maging learner? Unang verse. Thank you, Ate Elisa, and the 3. 3 talaga yung aking nasa projector, no? Luke 5:22. Anong sinasabi po dyan? And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Si Jesus ba ay naging isang learner? Yes. Diba? Siya mismo ay isang learner. Ang kwento po nito, alam niyo po yung background story nito? Siya po yung, pumunta po sila sa lugar nila, tapos papauwi na, tapos po naiwan siya for 3 days. Naiwan siya doon, tapos hinanap siya ng kanyang mga magulang. Okay? Alam niyo saan po siya natagpuan? Natagpuan po siya saan? Sa templo. Okay? Anong ginagawa sa templo? Nag-aaral. Nakikinig. Sino po mga kausap niya? Hindi po yung kaedaran niya. Sino po kausap niya? Grabe yung mga kausap niya, no? Ang pinag-uusapan nila, yun, hindi ka age. Ang kausap niya, matatanda. Ang pinag-uusapan nila, hindi yung, oy, ikaw taya. Diba? Hindi po yun ang pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan nila ay matataas na level ng kaunawaan. Brother Arn, si Jesus yan, di ako yan. Sino po bang sample nating lahat? Jesus. Kung si Jesus ay nag-aaral at nagsisik ng karunungan, tayo pa kaya, sabi nga kay Joseph. So malinaw na malinaw po yung sample natin. Okay? Jesus grew in wisdom. Ano po pinagkaiba niyan? Lagi po nating sinasabi, no, hindi lang knowledge. Wisdom ang sinabi nung verse.
Ano po yung wisdom? It's an applied knowledge. Ibig sabihin, may natutunan siya, in-apply niya. Alam mo na yan ay upuan, inuupuan yan. Hindi iyan ginagamit sa iba. That's wisdom. Uulitin ko yung sample. Narinig nyo na sa akin to. Ang kamatis, alam nyo po ba ang kamatis ay prutas? Okay po, kasi mataas siya sa vitamin C. Pero dahil may wisdom ka, hindi mo siya sasama sa fruit salad. Unless, iba ang taste mo. Diba? Pero kakaiba yun, fruit salad, tas may kamatis. That's wisdom. Okay po. Now, question, tayo ba may ganong wisdom pa rin? Are we seeking wisdom? Pumupunta ba tayo sa templo o sa kapitbahay mo? Because it's a question. Saan ka pumupunta? Dahil kung saan mo igala yung paa mo, doon ka matututo. Kapag binasa niyo po ang Psalms 1, if I'm not mistaken, sabi ng Psalms 1, Psalms 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the blah, 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 blah. Hindi siya nakikiupo, hindi siya tumatayo, hindi siya nakikisama sa counsel ng mga wicked or evil. That's Psalms 1. So ang tanong po natin, sa unang verse natin, saan nga ba ako madalas pumunta? Saan nga ba ako madalas kumuha ng karunungan? Where do I get my learning? Sa FB ba yan? Ang dalas mo sa FB, no? 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras, tinatawag ka na ng nanay mo, hindi ka pa rin nagugutom, sasagot ka pa, hindi ka ako gutom. Diba? Saan ka kumukuha ng karunungan? Saan mo inilulugar yung paa mo? Because Jesus, ang sabi dyan, 3 araw, hinahanap siya. Hindi nakita si Jesus nakikipaglaro sa kapwa niya bata. Hindi nakita si Jesus na nakatambay. Hindi nakita si Jesus na naglalakwatsa o nagbubulakbol. Saan siya nakita? In the place of learning. So assess natin, bago pumunta sa second slide ko, sa isang araw, do I learn? May bago ba ako natututunan sa bawat araw? O yung dati kong, yung alam ko kinabukasan, yun pa rin alam ko ngayon. Sa Christian life, baka maging Kim Chu tayo, no? John 3:16. Ang sinagot sa The Lord is my shepherd. Tama ba ako? The Lord is my shepherd daw. Ano daw? John 3:16 daw yon. Baka bilang Christian, ang alam pa rin natin ay 1 verse, 2 verse, pero 30 years ka na, 15 years, 10 years. Walang growing. Few seconds. Pag-isipan. Mapalad kayong mga bata dahil naririnig nyo na to. Pero kapag hindi nyo din in-apply itong naririnig ninyo, baliwala. Sa amin na matatanda, huli na ba ang lahat? Hindi pa. Okay? Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli na mag-declutter ka ng FB mo. Hindi pa huli na huwag kang pumunta ng 7 sa kapitbahay mo at maki-7. Nasabi ko na sa inyo yun, no? History ng 7. Hindi niya alam? Nasabi ko na po. Hindi. Alam niyo po ba ang tawag sa yung sumisyete? Di ba? Hindi niyo po alam yon? Yung sumisyete, sabi pagpupunta sa kapitbahay, ay, sumisyete na naman yan. Kasi 7 pa lang, nasa kapitbahay na. Sumisyete. Kaya, saka yung mga tawag din sa kanila, sit-sit. Ayan, ituro ko na sa inyo. Yung sit-sit. Psst. Psst. Tapos, alam mo ba? Psst. Alam mo ba? Yan, mga sit-sit daw yan, mga chismosa, chismoso. So, saan mo inilalagay yung paa mo? Kung si Jesus natuto, bakit hindi ikaw? Now, I go to my next slide for a while. Wait lang. Kung gusto mo ng pabor mula sa tao at sa Diyos, magpakatalino ka. The Bible will always, favor the person who seeks wisdom. Ayaw ng Diyos sa isang taong hindi nagsisik ng wisdom. Kaya nga isinulat ang Proverbs. Ilan ang chapter ng Proverbs? 30? Ilan ang chapter ng Proverbs? Proverbs 30, 31. Ang daming chapter ng Proverbs. Bakit na isulat? Sinamahan pa ng Ecclesiastes. Ang daming karunungan.
Ayaw ng Diyos na mananatili kang yan lang ang alam mo. Pero yung kaaway, gusto yon. Kasi nananakawan ka niya pag yan lang ang alam mo. Alam niyo po ba yon? Pag yan lang ang alam mo, tuwang-tuwa yung kaaway. Kasi yan lang ang alam niya. Hindi niya alam na anak siya ng Diyos. Hindi niya alam na ito yung kaya niya. Hindi niya alam na ito yung pwede niyang gawin. Because you're not learning. You're not sitting para matuto. Kailan ka talaga huling naupo para matuto at magbasa ng Bible mo? Kailan ka talaga huling naupo sa isang matalinong tao at nakinig ka? O madalas ikaw yung dada ng dada. Tuloy, alam niyo ba, kakadada nyo, eto, katulad nito, 1 oras akong dadada dito. Ang daming mawawala sa akin. Wala namang papasok sa akin. That's why I need to sit down sometime para may pumasok sa akin. Because that's the point. Yun po yung punto, ba't kayo nakaupo dyan? Bilang leaders and workers, at bilang miyembro ng church na ito, you cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay sa papasok na bagong Kristiyano dyan, yung wala ka. Diba po? At pasimplihin natin, learning. Alam mo bang gamitin yung microphone? Alam mo bang gamitin yung dispenser? Alam mo bang gamitin yung... Alam mo ba yung switch nitong church na to? Pag hindi mo alam at hindi mo inaalam, may pumasok dyan, naiihipo ako, saan po ang CR? Ay, doon na lang sa may puno ng santol. Kasi hindi mo man lang alam kung anong meron sa church na ito. You need to learn what's in your church. What's in the church. Kasi pag may pumasok dyan, dapat may maibibigay ka. Kaya po yun mga pag-uusapan natin sa susunod. Christian living, doctrine, pag may pumasok dyan, dapat may maibigay ka. At yung mga susunod na topic, makukuha nyo lang po iyon kung malalaman ninyo that you should be a learner. We should be a learner. Okay po. Next, second to the last slide. Very familiar story. Okay? Si Martha at saka si Mary. Okay? Si Martha Rantahin, yan po tawag ko sa kanya, si Martha. Martha Rantahin. Tan. Yan naman po talaga siya. Alam niyo po ba, kahit dun sa kwento, nung namatay si Lazarus, ang unang tumakbo, pag binasa niyo po yung Bible niyo, in John 10, if I'm not mistaken, John 10 or John 11, ang unang tumakbo, si Martha. Kasi Martha Rantahin talaga siya. Yung Martha Rantahin ba natututo? Hindi. Kaya nga every time na mauupo tayo, kailangan nating kalmahin yung sarili natin, yung isip natin. Kasi pag may mga tumatakbo dyan, at may Martha Rantahin, hindi yan matututo. Magkapatid, Martha and Mary, nasa isang lugar? Tama, nasa isang lugar. Pero pareho ba ng natutunan? Hindi. Si Martha, yung dati niyang alam na dapat ganito ang luto ng minudo, na dapat ganito ang ayos ng kusina, na dapat ganito ang pag-aasikaso sa mga bisita, yun lang yung alam ni Martha. Kaya yun yung ipinaggigit-gitan niya kay Mary, hindi niyo po ba patutulungin itong si Mary? Kasi yun lang yung alam ni Martha Rantahin. The same thing with all of us. If you and I will not be like Mary, na pipiliin na maupo at matuto at makinig, ipaglalaban mo talaga yung moment na matuto ka, hindi ka matututo. Baka sinagot ni Jesus, Martha, Martha, mag-order mo na lang ikaw. Diba? Sayang ang oras. Nagpanda ka na lang sana. Food panda ka na lang. Diba? Sayang, sana naupo ka dito. Yun yung dapat ginawa ni Martha. But Mary, sabi nga, chose the best part. Yung matuto. Okay? Kasi si Mary relax.
Gusto niyo po yun? Natuwa kayo, no? Para madali niyo lang po matandaan. Pero wala po sa Bible yun na baka mamaya stone to death niyo ako dito. Para lang po madali niyo matandaan. Si Mary na upo. Alam niyo po bang very costly yung ginawa ni Mary? Kung aaralin niyo po yung kultura, kung aaralin niyo po yung background ng story, very costly yung ginawa ni Mary. Bakit? That time, bawal pong makiupo ang babae. Ang natututo lang talaga, mga kalalakihan. Pero, ipinaglaban ni Mary na maupo. Take note, costly. Ang totoo po, ang matuto ay mahal. Mahal pong matuto. Diba? Madisgrasya ka dyan, di ka tumawid sa pedestrian lane, nabundol ka. O next time, daan ka na sa pedestrian lane. Diba? Mahal matuto. Mamaya kakain tayo, ang mahal ko yun. Joke lang. Pero, diba? Mahal matuto. That's the reality. Pag naubos, isang oras na yung lumipas. Magkano to? Pag nag-tutor ka, 1.5 o 1. Diba? Mahal matuto. Kaya po, hanggat may oras kayo, hindi lang po pera yan, oras, panalapit, kakayahan, mahal pong matuto. At yun yung ginawa ni Mary, naupo para matuto. Ipinaglaban yung kanya pong pagkakatuto. Question, ikaw ba, nauupo ka ba talaga? In the lap, in the seat of Jesus, of God? Of course, quiet time. Or pag Sunday, nauupo ka ba talaga at nakikinig dun sa preacher? O mas marami pa yung scroll at mas marami pa yung tango. Amen. 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 Parang lasing pumasok ng church. Amen. Amen. Diba? Nauupo ka ba talaga, sincere, buong puso, katulad ni Mary, at gusto mong matuto? Because every leader is a learner. And last slide. Last 9 minutes na po ako. Last slide. Conclusion ba? Last slide. Yan. Sorry, may last. Si Al Robert, ay nako, hindi natututo sa sinunod-sunod. O, konti na lang, Al Robert, kakain na tayo. Okay? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tapos, take my yoke upon you and learn from me. Bigyan po natin ng cultural background, yung learn from me. Sabi po dyan, yan daw po ay parang dalawang baka. So baka yung na may pamatok. Alam niyo po yung pamatok? Nilalagay dito sa kalabaw. Tapos, yung pong maliit, bata pang baka, sasamahan po ng malaki, iga-guide para maturuan. That's learning from me. Sabi dyan, learn from me. Ibig sabihin nun ay you walk with God, you learn from God, you learn from Jesus. Walk with Jesus and learn from Him. Yun po yung historical background niyan. Okay? Lahat po tayo dapat matuto. At alam niyo, sabi doon, ang totoo nun, pag may kasama kang baka, ikaw yung bata, yung pamatok mas magaan. Kasi una, bata ka. Tapos, mas dinadala ng malaking baka, yung pamatok. So, are we learning from Jesus? Dinadala ba natin yung pamatok natin? Or are we still in the yoke of slavery? May isang verse sabi, you're not in the yoke of slavery. Wala ka na doon sa pamatok ng pagkaalipin. Alam niyo po ba na ang kamangmangan ay pagkaalipin? Pag may hindi ka alam, yon ay pagkaalipin. Di ba sa mundo, anong sasabihin? Ay, buti na lang, hindi ko alam. At least hindi masyakit. No, mali yun. Dapat nga alam mo nang hindi ka nasaktan. So wag po nating ipagpilitan yung pamantayan ng mundo na wag nating inaalam. Dapat inaalam mo. Alam niyo po yung mga Israelita na slave in Egypt? Kasi hindi nila alam na sila ang pinili ng Diyos. Kaya gusto nilang bumalik sa pagkaalipin. The same thing with us. Are we slave of ignorance? Are we slave of katamaran, matuto? Ulitin ko po sa inyo this morning. Ang mga
Sorry for the term ha, kasi yun yung talaga yung term. Yung kamangmangan ay maghahatid sa pagiging alipin. Kasi you don't know. And I guess walang gusto sa inyo na maging alipin. So sabi, learn from Jesus. Learn from Jesus. Ilang beses pong sinabi dyan yung rest? 2? Dahil ulitin ko po sa inyo, hindi natututo ang isang taong hindi rested. Napakabihirang matuto ng isang taong hindi rested. Kailangan rested ka para ka matuto. Kaya nga po tinatawag yun na quiet time. Kaya po yung tinatawag na Bible reading. Okay po. Conclusion. Last 6 minutes. 11:34. Conclusion. Be in the right place to learn. Pag-isipan nyo, saan ba ako madalas pumunta? Pag ba ako naghihintay ng anak ko sa eskwelahan, anong ginagawa ko? Kapag ba ako ay pumupunta sa kapitbahay namin, anong ginagawa ko? Kapag ba itong barkada ko, kasama ko, anong ginagawa ko? Natututo ba ako? O walang man lang nadadagdag sa akin, nababawasan pa? Napakasaklap na buhay nun, no? Tatakbo yung araw, wala man lang dumagdag sa'yo. Second point, be not always right. Ano ibig sabihin nun? Alam ko na yan, mas magaling ako dyan. Huwag mong laging tangkain na lagi kang tama. Parang si Martha, sa totoo, tama siya. Sa kwento, si Martha, tama po siya sa kultura nila. Pero hindi porkit tama siya, ay tama nga talaga siya. Dahil may tama siya. Diba? Sa totoo kasi, si Martha, tama naman siya. Pero, nung pagkakasabi niya, hindi niyo po ba papupuntahin yung anak ko? May bitterness. May paghahanap. Para bang sinabi pa kay Jesus, hindi niyo ba alam? Di ba kayo aral ng kultura ng mga Hudyo? Parang ganun pa eh. Sometimes we keep ourselves always right. Pag ganun po lagi, hindi tayo matututo. Kasi pag sinabi mo, ako lang ang tama, yung alam ko lang ang tama, hindi ka talaga matututo. And lastly, always seek what is right. Hanapin mo kung ano yung totoo, ano yung tama. Okay? Huwag ka lang maniniwala sa sinabi ng isa. Diba? Karaniwan pong sakit natin yan. Aminin po natin, karaniwang sakit natin, pag may narinig ka lang na isang tao, talaga ba? Nagalit ka na. Hindi mo mala pinapakinggan pa yung isang panig. Diba? Half-truth is not truth. It's a lie. Kaya pakinggan mo yung kabilang truth. Always seek what is right. Para hindi ka kumakaliwa. Let's pray. Father, I thank you for this simple beginning. Thank you for allowing us to have this moment to learn. And I pray, Father, as how Jesus, si Jesus na yun, pinili pa yung landas ng pagkakatuto. That's the same thing. Stir in our spirit. Pwede niyo po bang ilagay sa spirito namin, God, yung ganun ding kasigasigan, kasipagan, pagnanais, yung alab, yung kauhawan sa spirito namin, sa puso namin, na maging learner kami. Sa bawat araw, may matutunan kami for your glory. Kasi yung buhay namin, pag ito ay mayroong pagkatuto, sasabihin ng mundo, yan ang taong may Diyos. Mahusay, matalino, nagtatagumpay. So Father, I pray, let every one of us here be a learner. Kayo po ang tumapos ng aming pong pinag-aralan. Kayo din po ang magpatuloy nitong aming pinag-aralan sa buhay namin. May apply po namin ito for your glory. At ito pong aming ginagawang teaching ministry. God, may it not be us, hindi kami to, kundi ikaw, para magpatuloy po ito until the end. Susunod lang kami sa kung anong gusto mong ipagawa sa amin.
And I pray, God, sa paghiwa-hiwalay namin, bit-bit namin, sa puso't isipan namin, na 2 days lang yung gugugulin namin for 1 year. 2 days lang na mauupo kami para lumago at mamunga. At yung bunga na yon magiging sweet fruit. Yun yung magiging fruit that we will sacrifice. Iaalay namin sa iyo for your glory. Bless each one of us. Bless our families. Bless our hearts, God. In Jesus' name we pray. Amen. Saktong 1 oras po, and I hope na may natutunan po kayo kahit isa. Yan po yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante. Kahit isa lang po ang uwi ninyo for ano pa? Hindi po. Opo. So, ano lang po ako. Yung pong notebook, iuwi nyo na po yan. Una, gusto ko kayong turuang maging responsable. Tama? Pag yan po, hindi nyo dala next week, ibig sabihin, hindi po kayo natuto. Diba? So, iuwi nyo po yan, maging responsable po tayong lahat, dalhin nyo po pabalik next week. Okay? May cost po yan, pero ang Diyos ang magbabalik niyan sa church. Okay? I-enjoy nyo po yung notebook nyo, i-enjoy nyo po yung ballpen ninyo para kung may maisip man kayo, sulatan nyo pa rin po yan kahit nasa bahay na kayo. Okay? 11:40 na, kumain po tayo. Enjoy the meal. Mahirap matuto ng gutom, kaya kumain po tayo. God bless the food that we are to partake. Thank you for this fellowship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.